evening, everyone. I would like to welcome you to our another insightful webinar for the EH Junior Leadership. So, before I begin, I want to ask you a simple but powerful question. So, imagine yourself in the front of a wide open door. So, this door will give you an opportunity to live. Are you willing to step in? Are you willing to take a leadership role? So, the door to becoming a leader is widely open. Step in if your heart is ready to accept the leadership responsibilities. So, you've seen the two images. Two individuals sitting quietly, gazing at the horizon. It's very peaceful, calm, and full of possibility. Then it asks a powerful question. Is leadership a peaceful journey? So let's see how our perspective shape today's conversation. So ano nga ba yung mga responsibilities ng isang leader? So let's begin with the foundation of leadership. Setting direction and vision. To set direction and vision, a leader needs to define clear goals and objectives. So if you are a leader, you set clear goals and explain what needs to be done and achieved. So every time na may pinapagawa tayo or may project tayo, kailangan nating ipaliwanag ano ba yung kailangan nating ma-achieve. Ano ba yung end result? Bakit ba natin to ginagawa? The leader needs to give the team direction, purpose, and confidence to take action kahit na gaano ito kahirap. Next, we need to align team or organization with mission, vision, and values. So leaders need to ensure that team's actions align with organization's mission and vision and values. So bakit kaya? This because this keeps everyone aligned, focused, and working towards the same goal. So, para isa lang yung tinatahak yung daan para ma-achieve yung goal. So, hindi yung kanya-kanya kayo ng ginagawa, kanya-kanya kayo ng process, may iba't iba kayong mga end in minds or the result na gustong ma-achieve. So, next, anticipate future trends and prepare strategies. So, leaders don't just think about today. They look ahead, notice changes or challenges early, and make plans to keep the team prepared and competitive. Sinasabi nga na ang mga leaders ay visionary. Hindi pa nangyayari, visualize na nila ito. Napapaghandaan na nila at nakakagawa na sila ng mga strategies to prepare the team. So, a good leader shows the destination, explain why it matters, and prepares the team for both present and future challenges. So ask yourself, how well do I anticipate future trends and prepare strategies to stay ahead? So kayo, as a leader, or kahit na hindi pa kayo leader, sa ngayon, ano yung naiisip nyo? So paano kayo magiging ready, or paano nyo ma-anticipate yung mga future trends, and makakapag-prepare ng strategies? So, can you please feel free to reflect quietly? Okay, next, decision-making and problem-solving. So, the leader's second responsibility is this. So, effective leaders make smart choices and solve problems with clarity and care. So, this means to analyze situation objectively. So, pag nag-analyze tayo, we look at the facts. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung totoo? Gather the right information and avoid making choices or options based only on emotion, hearsay, or guesses. Let's say, for example, merong mga disagreements among the team. So, yung sabi ng isa is ganito, yung sabi ng isa is ganito. So, kanino ka maniniwala? Paano ka makakapag-decide at mas-resolve yung conflict among the teams? Of course, you need to check the facts first. You need to gather relevant information, hindi lang basta-basta information, relevant information. And avoid being biased. So, dapat wala kang kinikilingan. Lahat kikinggan mo, lahat kukunin mo yung opinion, and then, tsaka ka magde-decide on how to solve the problem. So, you need to get
the root cause of the problem. Kasi kung hindi yan yung root cause, possible magkaroon yan ng recurring na instances. Okay, next. So, make timely, ethical, and informed decisions. So, a leader should decide at the right moment. So, not too early, not too late. So, choose what's fair and right and base their decision on accurate and reliable information. So, every time na nakaka-encounter kayo ng problem, wag basta-basta agad kayo magde-decide. So, of course, getting the right information, the facts, and making choices. So, it involves time management. So, after gathering, you need to analyze what are relevant and what are not. Then, you make the right decision. So, kaya kailangan, hindi rin tayo kailangang mag-decide na very late na. Kumbaga, nagalit na yung client, magdi-disengage na, tsaka lang tayo magde-decide. So, of course, magsiset kayo ng timeline doon sa gathering ng information, doon sa pagkausap ng mga taong involved, and then making a solution. And of course, communication with the proper or involved persons. Okay? So next, balance risk with opportunities. So, lahat ng decision na ginagawa natin ay may risk. Possible na mali yung decision na gawin mo or possible may consequence. However, there's also an opportunity. So a good leader must look at the both sides carefully and chooses what's best for the team or organization. So hindi po pwedeng isang tao lang ang magbe-benefit, hindi pwedeng dalawa. Dapat lahat, both the team members, and the organizations. So let's say, for example, we need to decide whether to retain or let go the client. So, ano yung risk dito? So, kapag kakinontinue natin yung client, so possible mabiburn out yung team. Possible may stress kasi very toxic. It's either yung trabaho or yung client mismo. Then, kapag naman hindi na-satisfy yung client sa quality ng services, possible magde-delay ang payments. Magkakaroon tayo ng cash flow issues. Possible na magkaroon tayo ng problem sa funding ng payroll natin. Then, may opportunity cost. So, kapag kinip natin ito, magkakaroon tayo ng less time for better clients or magkaroon tayo ng strategic growth. So, ano naman yung opportunities? Of course, kapag ginandahan natin yung ating mga serbisyo, yung mga quality service at nasatisfy natin yung client na ito at na-win back natin yung trust and confidence sa atin at sa mga team members, so magkakaroon tayo ng stable revenue stream. So possible na mabilis silang magbayad or magkaroon tayo ng referral, di ba? So, magkaroon tayo ng another engagement with this client. Magkaroon tayo ng another opportunity to earn revenue. Then, may strengthen pa yung long-term relationship and it may lead to referral nga or larger projects. And of course, pwede pa nating i-enhance or i-renegotiate yung mga terms and improve collaboration. So next, motivating and inspiring others. So to motivate and inspire, leader must foster enthusiasm, confidence, and morale. So a leader keeps the team motivated and positive by building excitement around the world. So hindi yung pagdating pa lang nakasimangot na, hindi ka pa nagsasalita, sinesermonan ka na. Although meron kang mistakes, pero lahat itinuturo sa'yo. So, gaganahan ka ba magtrabaho pag ganun ang boss mo or immediate superior mo?
So the leader must boost confidence and lifting spirit, especially during the tough time. So may mga incident na hindi natin maiwasan na nagkakamali tayo. So as a leader, instead na pagalitan mo yung staff mo or yung team members mo, alamin mo muna ano ba yung nangyari. 'Di ba? You gather information. So bakit ba ito yung nangyari? Ano ba yung ginawa mong solution? And then tulungan mo siya or magtulungan kayo para ma-resolve yung problems. And i-uplift mo since usually ang mga associates ngayon or yung mga newly grad, so takot pa yan, 'di ba? Although marami silang inaral o kahit tayo, marami tayong inaral sa school, pagdating sa actual iba. So kailangan nga natin diyan is strategy. So hindi maiwasan na nagkakaroon ng mga mistakes, ng mga delays. So dapat yung leader bilang isang magulang, kung ituturing mo yung sarili mo na isang magulang, aalalayan mo yung anak mo. 'Di ba? Ganon kapag isa kang leader. Hindi mo sila iiwan. Kung nadapa sila, tutulungan mo silang tumayo at matuto, i-accept yung mistakes and ma-improve yung kanilang sarili, yung skills nila para sa next time na ma-encounter nila yung problem na yun, is alam na nila paano ito sosolusyonan. So, imagine facing a difficult moment. So, isipin nyo, isa kang leader, meron kang team, and your team is facing a difficult moment, or ikaw mismo, naka-encounter ka ng isang matinding problema, and your leader steps forward to lift your spirits and remind you of your strength. So ano kaya yung mararamdaman mo kung yun yung leader mo? Na instead na i-down ka, iba in-encourage ka, kaya mo yan. Now, ask yourself, can I be that kind of leader? One who shows up when it matters most? Not just to solve problems, but to inspire confidence and courage. So, the answer is yours to reflect on. Then, recognize and reward contributions. So, leader shows appreciation when people work hard or achieve something. This builds motivation and trust. So, recognition can be a simple or formal, a sincere thank you. Oy, ang galing mo. You're great. Diba? Then praise you during meetings. So let's give a warm of applause for those achievers for this month. Diba? Parang ang sarap sa pakiramdam na feeling mo kahit small things. Pinuri ka, hinighlight, at binigyan ka ng thank you ng leader mo. Then, written notes or shout out. So, give sometimes bonuses, awards, or small tokens of appreciation. Inilibre. So, after ng busy seasons, so, kumain kayo, inilabas kayo ng leaders nyo, then nagkwentuhan kayo ng hindi about sa work. Nagtawanan kayo. So, ano yung mapifeel mo kaya kung ganon ang iyong leader? So, even small gesture can make a big impact. When people feel seen and valued, they stay engaged and committed. Kapag nararamdaman ng isang team member or ng staff na pinapahalagahan yung kanyang contribution, so sa tingin nyo kaya alis pa siya doon sa isang kumpanya? So disregard natin yung financial matter. So kayo, sa tingin nyo ba magtatagal kayo sa SCP kung gano'n ang inyong leader? And of course, you need to lead by example with integrity and commitment. So, a good leader shows the way through their own actions, not just words. So, sabihin ng leader mo, wag kang malilate, pero siya mismo late. Ano kaya mafe-feel mo as staff? Maniniwala ka pa ba sa kanya? So, the leader act with honesty, treat others fairly, and follow through on their promises. They say focus on the team's goals and work just as hard as they expect others to. Pag sinabi nila, ito dapat ang gawin natin. So, dapat siya muna yung mauna, di ba? So, when leaders lead with integrity and commitment, they earn respect, build trust, and inspire others to follow with confidence. So, do your leaders lead by example with integrity and commitment? Sa ngayon ba yung mga leaders nyo, they lead with by example? If not, think about what action would earn your trust and confidence. So as a leader, how do you earn the trust and respect of your team? So kindly share your thoughts. So ikaw yung leader, ano sa tingin mo kaya yung gagawin mo para ma-earn yung trust and confidence ng iyong team? So sa communication, no? So kapag may tinatanong sa'yo, sasagot ka. Tama?
Pag may hinihingi sa'yo ng mga information or documents at mga reports, so sinasubmit mo siya on time para magkaroon ng trust sa'yo na kaya mong gawin yung trabaho mo at makadeliver. And you are committed doon sa inyong objective to give quality services. Okay? So next is building and developing teams. So, paano ba natin binibuild ang team natin? So, when you're a leader, you don't just manage people. So, hindi ka lang nagbibigay ng instructions, gawin mo to, gawin mo yan, ito yung deadline natin, ito yung dapat nating may submit. But the most important is, leaders help their team to grow and work well. So, you build and develop your team by delegate tasks according to their strength. So, assign tasks aligned with individual strength by matching responsibilities to each person's unique skills and talents. So, when you assign tasks based on what each person does best, you're not just getting the job done. You're unlocking potential. So, you empower them to perform at their best, build confidence, and find deeper purpose in their work. Kaya lang, hindi naman natin sa situation natin ngayon or sa nature ng trabaho natin sa SCP, hindi naman natin kayang piliin yung mga engagement or mga clients na ibibigay sa atin. So, ano yung dapat na gawin ng isang leader? So, kailangan tulungan niya or i-train niya yung kanyang staff or i-partner niya doon sa marunong. Pero, kailangan din, alamin niya muna, ano ba yung strength? Diba? Mag-SWOT analysis muna tayo. Or, alamin mo, ano pa ba yung kailangan mong matutunan? Then, you guide your team. Turuan nyo sila, or i-coach nyo sila, at i-mentor. Para naman, alam mo kung saan sila nahihirapan, or ano yung area na kailangan nila ng assistance. So, do you know what's the best way to recognize and unlock the strength in those around you? So, alam nyo ba kung kayo yung magiging leader, paano nyo ma-unlock yung strength ng inyong mga staff? Or paano nyo matutulungan yung mga team members and leaders para ma-accomplish nyo yung inyong objective by unlocking your team's strength or your own strength. Yan. Sige. Okay? So next, encourage collaboration and trust. So inspire your team to openly share ideas, lift each other up, and build meaningful connections. When trust runs deep and collaboration flow freely, extraordinary results follow effortlessly, momentum builds, and successful becomes unstoppable. So when building and developing the teams or each team members, so we need to collaborate. Pwede tayong brainstorming, hingan natin ng view yung bawat isa or opinion and comments, and so encourage them na magsalita, mag-participate at mag-contribute para ma-achieve ng isang team yung kanilang goal or yung kanilang TBA. So kung may nalileft behind, so kailangan kausapin at encourage siya or alamin paano siya matutulungan. So hindi po pwedeng may maiiwan sa isang team. So, kailangan ng isang leader na i-uplift lahat. So, normal na yung mga bagong graduates, yung mga bago lang sa isang company, takot pa sila na makipag-usap, makimingle doon sa group. Natatakot sila, uy, tama ba itong sasabihin ko? Baka mali, wag na nga lang. So, pag ganun, encourage nyo sila. Kaya mo yan, baka yung idea mo is mas makakatulong. Or, mai-improve yung ating system, mai-improve kung ano man yung procedures na meron tayo. Then, the leader needs to provide training, mentorship, and growth opportunities. So, katulad ng ginagawa natin ngayon, you as a junior leader, isinama kayo dito sa training na to para mag-improve yung inyong leadership skills. Then, every time, meron tayong ginagawa weekly, meron tayong ginagawa ng mga trainings conducted by BPO Guild, conducted by Tax Guild, or Audit Guild. So, depende na lang sa inyo kung gusto nyo matuto. Depende na lang sa inyo kung gusto nyo mag-grow. So, as a leader, you empower your team by offering trainings, mentorship, and opportunities to learn. When you help others sharpen their skills and navigate challenges,
You're not just building careers, you're building confidence, resilience, and a culture of continuous improvement. Bakit continuous improvement? Possible, yung alam natin ngayon is maging obsolete, hindi na maging applicable. Sa bilis ng technology, sa bilis ng mga issuances ng BIR, ng government regulations, so possible kung ano yung alam natin ngayon or pinag-aralan natin sa eskwelahan ay hindi na maging applicable sa situation. Kaya kailangan natin ng continuous improvement. So sino ba sa inyo yung umaattend ng SCP trainings? Nagkakaroon ng your regular coaching and mentoring sa mga leaders nyo? And wow, or seeking growth opportunities. So as a leader, are you ready to do the same for others, empowering them to learn, grow, and succeed? So next, communication and influence. So as a leader, our role goes beyond giving instructions. So we must connect with people in a way that builds understanding, earn trust, and inspire them to follow your message with confidence and purpose. So, paano natin gagawin to? Okay. So, we need to listen actively and communicate clearly. So, great communication starts with genuine showing understanding and sharing your ideas in a way that easy to grasp and hard to forget. So, kapag nagko-communicate tayo, yung totoo tayo nakikinig, hindi yung pasok sa isang tenga, labas sa isa. So, kapag nagmi-meeting, nagkakaroon ng brainstorming, kailangan bigyan lahat ng opportunity to give their ideas. Kung natatakot silang magsalita dahil sa tingin nila, mali yung sasabihin nila, kailangan natin silang i-encourage. And kailangan din nating makipag-communicate sa mga team members ng maayos. So, kailangan clear yung instructions, clear yung objective, ano ba yung kailangan nating ma-achieve, kailan ba yung deadline, sino ba yung mga dapat na maka-assign. So para mabilis yung action ng bawat isa, walang naliligaw, lahat naka-align doon sa goal and objectives ng team at ng company. And then we share information transparently. So we lead with honesty and openness to keep the team informed, involved, and aligned. So when people feel included and trusted, they respond with loyalty, clarity, and stronger collaboration. So, dapat yung leader maging transparent siya sa bawat isa. So, wala siyang tinatago na information. Kung confidential, of course, yung confidentiality is within the team naman, hindi lang yung dahil para lang sa sarili niya, para siya lang yung mag-benefit. Dahil kapag naging successful yung engagement, siya lang yung mapupuri. O siya lang yung magkakaroon ng take advantage. So, kailangan lahat pantay-pantay. So, pagka may nalaman siyang important information at alam niya na iyon ay makakatulong sa team, kailangan niya i-share. So, ano yon? Example, new BIR regulations, new DOLI regulations, mga government regulations. So, kailangan i-share niya yun sa lahat. Para naman kung ikaw yung nagpe-prepare, meron na palang updates. Meron na palang updates sa accounting standards. So, kailangan ko na itong i-apply dito sa aking task o sa preparation ko and reporting ng financial statement or sa filing ko ng BIR or sa pag-audit ko. Ito na pala yung bagong standards ngayon. Ganito na pala dapat mag-audit. So, lahat ay nagiging updated. So, lahat ay nagkakaroon ng trust doon sa leader nila at nagkakaroon ng confidence at stronger collaboration ng bawat isa. So, adapt communication style to different audiences. So, use detailed explanation with your team and keep it concise and focus when speaking to senior leaders. Then, ensure clarity and alignment across all levels. So, kailangan alam mo as a leader kung kanino ka nakikipag-communicate. Of course, kapag sa team members or within the team, may pagka-informal pa yan. So, kailangan nyo ng mga detailed information, ganito dapat gawin. Pero kapag higher level na yung kausap mo or client na, ayaw nila ng pasikot-sikot. Straight to the point. Gusto nila concise,
bullet point pag nagre-report ka. And then yung paliwanag mo, wala nang masyadong maraming alibay. Yung kung kailangan kong alam, magkano ba yung kinita ng kumpanya? Magkano ba net income? Ganito po ang kinita ng kumpanya. This is the net income because of this, because of that. So, hindi, ganito po yung kaya po malaki yung income kasi, teka po, i-check ko po So, dapat alam mo kung paano ka magre-report, paano ka makikipag-usap. So, hindi pwedeng body-body lang kapag ang kausap mo ay higher level or yung clients. Kahit na-close kayo doon sa clients, hindi po pwedeng parang body-body lang kayo. So, you need to respect also yung mga higher up. So, what's next? So, this is the important, very important, accountability and responsibility. Kaya pinag-usapan natin ngayon is leadership responsibility. Okay. So, first, take ownership of decisions and outcomes. So, strong leaders don't shift blame when challenge arises. They take responsibility, reflect on this result, whether win or setbacks, and use every experience as chance to grow and improve. So kapag nagkakaroon ng problema, so kahit fault ng mga staff, ang lahat ng sisi ay nasa leader, kahit hindi mo kasalanan. This is taking accountability and responsibility for your group. Bakit? Para malaman mo paano mo i-improve yung bawat isa sa team members mo. Para alam mo saan sila mahina. Para alam din nila na nandyan ka palagi kahit ups and downs. So kahit na maganda rin yung resulta, kahit na pumalpak yung team, so you work as a group. However, hindi lahat ng pagkakataon you took the blame. Bakit? Kasi hindi matututo yung team member na maging accountable and responsible doon sa task na binigay sa kanya. Although, as a leader, you take responsible and accountable for your team. However, the team members also needs to be accountable and responsible for what task given to them para pare-parehas kayong mag-grow. Otherwise, hindi sila matututo at magiging paulit-ulit yung mga mistakes na gagawin nila. Okay lang yan kasi si boss naman yung umaako lahat. Okay lang yan. Hindi naman ako binibigyan, nire-reprimand, hindi naman ako ina-under ng disciplinary action. So, hindi siya mag-grow kapag hindi niya napifeel yung consequence ng pagiging negligent niya or kawalan niya na accountability and responsibility. Okay? Then, hold self-esteem, hold self and team members accountable. So, ito yung sinasabi ko. So, great leaders set clear expectation and ensure follow-through. They celebrate wins, others' mistakes fairly, and take ownership of outcomes. More importantly, they help every team members understand that success and failure are shared responsibilities. Everyone plays a part in the result of each project or program. So, the fail and success of every engagement or every project depends not only with leader. So, collective effort dapat yan. Lahat dapat nagbibigay ng contributions, nagbibigay ng inputs, at nagiging responsible sa mga tasks na na-assign sa kanila. Okay. Then, ensure compliance with standards, policies, and ethics. So, effective leader guide their teams to uphold rules, follow company policies, and practice integrity. So, by setting the example and reinforcing ethical behavior, they ensure that work is done at the right way, consistently, and responsibly. Okay, so karugtong lang to ng integrity. Diba? So, responsible ka and accountable ka. So, kailangan mo sumunod sa company policy, sa mga standards, sa ethical standards, as professionals. So, dapat mataas yung sumusunod ka doon sa ating I do roadshow. Yan. So, integrity, discipline, ownership. So, wala kang itinatago dapat kahit walang nakakakita sa'yo. Dapat laging tama yung ginagawa mo, not only for yourself. Sabi nga kanina, di ba? The essence of leadership is service. The essence of leadership is integrity, responsibility,
So, ano pa yung kanina nandoon? You're doing right even no one is watching. So, next, managing change. So, how do you manage the change? Okay, guide the team through transitions. So, minsan, sa isang company, nagkakaroon ng transitions. Either mabigyan kayo ng new projects or mailipat yung isang team members to other teams. So, we need to be ready for that. So, kailangan yung team mai-guide din. So, when change happens, strong leaders rise with clarity, support, and reassurance. So, they guide their teams through uncertainty, helping them stay focused, feel secure, and move forward with confidence. By proving clear direction and steady encouragement, leaders ensure their teams feel supported, not lost through every transition. Minsan nakakatakot yung transitions. Kasi minsan hindi mo alam, ano na yung mangyayari sa akin? Ano na yung mangyayari sa team? Mawawalan ba kami ng trabaho? Mapupunta ba ako sa isang kliyente na mahirap hawakan? So, kailangan yung leader nandyan para ipaliwanag ano yung process, bakit ba ito ginagawa, bakit nagkaroon ng changes, even sa process, or nagkaroon ng transitions. Then, reduce resistance by explaining the purpose and benefits. So, change can be uncomfortable, especially when the reasons aren't clear. Strong leaders is that resistance by clearly explaining why the change is happening and how it will benefit both the team and the organization. When people understand the why, they're more likely to support the how. So, hindi lahat ng mga employees are open sa mga changes. Minsan, may mga nagre-resist, may mga team members na gusto mag-resign kasi hindi nila matanggap yung transition at saka yung mga changes. So, kailangan ng leaders marunong magpaliwanag, magkaroon ng transparency of information, at sabihin doon sa staff or isang team member na bakit nagkaroon ng transition or changes at bakit at ano yung benefits na mabibigay dun sa team. So, para yung team member, hindi siya natatakot na baka hindi niya kayang gawin, baka magkamali siya. So, kailangan may encouragement din at may tamang paliwanag lang para maintindihan din kung bakit nangyayari yung mga changes and transitions. So, next is encourage adaptability and resiliency. Okay. So, great leaders empower their team member to stay flexible, open-minded, and optimistic, even when changes feel tough. By fostering a growth mindset and leading with possibility or positivity, they help others bounce back stronger and embrace new challenges with confidence. So, to summarize it all, so management change is about leading people smoothly through change, easing their concerns, and helping them grow stronger in the process. So, kahit na ano yung mangyari, kahit na mabago yung client na naka-assign sa'yo, so, at the end, magkakaroon ka pa rin ng growth. Kahit ma-assign ka sa secondment, kahit hawakan mo yung tax engagement or accounting, kahit malipat ka ng department, so, may magsusupport sa'yo, kahit ikaw ay isa ng leader, merong magme-mentor at magko-coach sa'yo. Meron kang pwedeng pagtanungan kapag ikaw ay nahihirapan or nakaka-experience ng mga challenges sa iyong mga kliyente or sa team members mismo. So, are you ready to rise and lead the charge in managing changes? So, kaya mo bang maging leader at mag-manage ng mga changes? So, accept the challenge, embrace the opportunity, and be the leader who turns change into progress. So, let's move forward together. Next, resource and performance management. The responsibility is about using resources wisely and making sure the team delivers results.
This is done through manage time, budget, and manpower effectively. So since ang ating mga professional fee is based sa mga estimated time charges, so kailangan nating i-manage ito. Kailangan na ma-maximize natin ang bawat oras na meron tayo kasi meron lang tayong 8 hours. Pwede naman tayong mag-overtime, kaya lang ang tanong is, nabibil ba natin sa kliyente natin yung mga time charges? Or willing ba kayong mag-overtime nang walang bayad? So, kayo na yung makakasagot niyan. So, ang ating mga budget, so we have scarce resources, especially yung budget. Kasi, kailangan yung ating mga revenues ay naka-align sa ating, o yung mga expenses natin at mga sweldo natin, kailangan naka-align doon sa ating revenue. Kasi, saan ba natin kinukuha yung ating mga pampasweldo, mga ginagastos ng company, di ba sa revenue lang? So, ibig sabihin, kung ano man yung resources na meron tayo, is very limited. So, hindi tayo po pwedeng gagastos ng sobra-sobra doon sa mga budget or mag-overtime tayo na hindi natin nabibil sa ating mga clients. Diba? So, ayaw naman natin na hindi mabayaran yung mga pinagtrabahuan. So, kaya kailangan we need to check also yung mga performance ng team natin para ma-manage natin yung ating limited time. So, kailangan natin tingnan kung lahat ba ng ginagawa natin ay importante o kailangan. O baka naman pwedeng merong isang process na hindi naman kailangan. Gusto lang gawin. So, we need to manage the time, budget, and manpower effectively. So, pag sinabing 8 hours, lahat ba yan? Ginagamit sa kliyente. So, since karamihan sa atin o yung iba sa atin naka-work from home, so, lahat ba ng time mo, lahat ba ng oras mo ay naka-devote para doon sa mga TBEs mo, may ginagawa kang iba. Since hindi na wala namang nakatingin, wala namang nakakaalam, gagawin na. So, ikaw lang yung makakasagot niyan. Okay? So, strong leaders plan smart. They organize schedules to meet deadlines, control costs to stay within budget, and deploy people when their skills are most needed. This ensures resources are used wisely and the team operates a peak efficiency. So, may time na merong mga ibang team na kailangan ng manpower resources. At ikaw, kapag yung team mo, since slack season, wala masyadong ginagawa, o yung team mo is wala pang naka-assign, so pwede mo ipahiram yun sa iba. So, although hindi sa inyo yung revenue sa team mo, pero as a whole, sino ba yung magbe-benefit? Di ba ikaw rin? Di ba ang team din? Kasi, kapag nagkaroon ng revenue, magandang revenue ng company, so possible magkaroon ng mga bonuses, and also, ma-release yung mga sweldo, yung mga 13th month pay on time. So, we need to maximize each time and work efficiently. And for set performance, so great leaders establish clear, measurable goals and consistently monitor progress. They track results against expectations, provide timely feedback, and make adjustments to keep the team aligned and moving forward. They drive accountability, improvement, and success. So, ang isang leader, hindi lang yan nag-a-assign or ng mga tasks or TBAs. So, minomonitor din nila yan. At ipinapaliwanag nila doon sa kanilang mga staff kung paano gawin kung hindi pa alam. And then, they set deadlines. And then, that deadlines, hindi sinasabi, oy, nagawa mo na ba? At pag sinabi ng tao or ng staff mo na, yes po, okay na. So, i-check mo paano nila ginawa, kung talagang nagawa nila or nagawa ba nila ng tama. So, minsan, nagkakaroon kayo ng calendar para alam ng isang staff kailan ipapasa sa clients o kailan niya hihingin yung mga resources or yung mga information sa clients para magawa niya yung kanyang TBA. And then, kailan niya yun ipapasa sa superior para sa review and kailan ipapasa client for approval. Or if it involves government, kailan yung deadline to avoid penalties. Kasi ang magsasuffer ay yung buong team.
kapag nagkaroon ng penalties or delays ng submission. And kapag na-dissatisfied ang client, hindi lang yung team yung magsasuffer, kundi yung buong company. Kasi possible, kapag hindi na-monitor, nagkaroon ng maraming delays o maraming error sa submission ng mga reports, possible na mag-disengage yung clients. And mababawasan yung revenue ng team and mababawasan yung collection ng company. Okay? So, we support growth by recognizing strength and offering thoughtful, actionable guidance to improve areas of weakness. So, exceptional leaders use feedback not just to correct, but to uplift, building confidence, enhancing skills, and driving continuous development across the team. So, as a leader, are you ready to take on resource and performance management? Share how you plan to manage time, budget, and manpower effectively, and how you'll track performance to drive results. Yeah, so let's have another leadership responsibility. So, ethics and integrity. So, are the foundation of effective leadership. So, kanina pa natin pinag-uusapan to. This responsibility is about leading with strong moral values and setting the right example to others. So, setting the right example, ito yung kanina, leading by example. Okay? So, magkakakonek ang ating responsibilities as a leader. So, first, model honesty, fairness, and respect. So, always act with honesty, fairness, and respect in every interaction. So, when leaders consistently demonstrate integrity and treat others with dignity, they set a powerful standard. This builds a culture where respect is expected and trust becomes the foundation of every relationship. People don't just follow instruction. They follow your example. Yan. So, kailangan ko pa bang ipaliwanag? Yan. Kanina pa natin yan pinag-uusapan. Okay? Then, promote a culture of trust and responsibility. So, great leaders build environments where people feel safe to speak up, do the right thing, and take ownership of their actions. When honesty and responsibility are encouraged, even in tough moments, so teams grow stronger, more united, and more effective. Trust isn't automatic, it's earned through consistent integrity and shared commitment. Then protect organizational reputation. So leader must make decisions that reflect the organization's core values and preserve public trust. So every action, big or small, should reinforce integrity, transparency, and accountability. Personal interest and poor judgment must never compromise the reputation of the company. So a single wrong decision can damage years of credibility. So lead with purpose, protect what others have built, and uphold the legacy with pride. So kapag gumagawa tayo ng unethical activities, hindi lang sarili natin yung nasisira, but the company as a whole. So, yung iningatan na reputation ng isang company for a long period of time, pwede yang masira ng isang iglap dahil lang sa maling desisyon ng isang leader. So, kaya, we need to uphold ethics and integrity all the time. So, ethics and integrity means doing what is right even when no one is watching. And of course, inspiring the team to do the same. Okay, we've come to the last but not the least, leaders' responsibility. So, developing future leader. So, kayo ngayon, tinetrain kayo to become a leader. And it doesn't stop that. When you become a leader, that's the time that you also develop the future leaders. Kahit doon sa team nyo, pwede kayong tumingin sino ba yung possible na maging leaders o sino ba yung susunod sa yapak ko. Kapag nalipat na kayo or nag-resign na kayo, diba? So, meron ng susunod na leader. Or nalipat kayo sa ibang department, so merong isang leader na pwede kang asahan na papalit sa iyo to lead the team.
So, you need to identify potential leaders. So, sa mga team members mo, sino ba rito ang potential na maging leader? So, you encourage them to join the junior leadership kapag kayo ay nakatapos na dito. Great leaders spot team members who take initiative, communicate well, and inspire others. By supporting their growth early, they help build future leaders and strengthen the organization from within. So, dapat yung na-spot nyo na leader ay willing to take lead. So, hindi po pwedeng ipilitin natin sila. So, they need to have an initiative to grow as a leader, to become a leader and lead others. So next is mentor and coach successors. As you grow into leadership, invest in developing others. Share your experiences, offer guidance, and help future leaders build the skills, confidence, and mindset they need to succeed. So great leaders don't just lead, they leave others to lead as well. So mentoring and coaching are vital to developing future leaders. So napaka-importante ng mentoring and coaching. Kaya meron tayong program. Kasi hindi lang tayo natututo. Nade-develop natin yung iba para maging leader. Para ma-develop yung skills nila, para magkaroon sila ng courage, at matuto sila based doon sa mga na-share natin na experiences. So, hindi madaling maging leaders kasi pin mo. Kundi para sa nakakarami. Kumbaga, kung ano yung meron ka, ibibigay mo sa iba. At hindi ka pwedeng magbigay ng wala ka. Hindi mo po pwedeng turuan ng iba kung ikaw mismo ay hindi ka marunong mag-lead. O ikaw mismo, hindi ka marunong sa technical skills at soft skills. So, paano mo tuturuan yung iba na mag-compute ng tax regulations or ng tax, filing ng tax, kung ikaw mismo hindi mo alam kung ano yung BIR regulation. So, dapat, ang leader, excuse me, ako. So, dapat ang leader, ina-upgrade niya rin or nagkakaroon din siya ng upskilling. Continuous development. Para yun yung share niya. Diba yung mga skills na yun? Para may maituro din siya doon sa mga future leader. So this ensures sustainability of leadership beyond one's term. So hindi naman natin masabi na forever na tayo rito as a leader. So meron tayong kanya-kanyang path na kailangan tunguhin, meron tayong kanya-kanyang objective personally, and darating yung mga bagong leaders. So, kailangan yung pagiging leaders continuous at masustain natin. Para lahat, di ba? Ano ba yung ating mission and vision? To create 1 million extraordinary and heroic professional for fraud-free Philippines. Para continuous, may legacy tayo na may iwan. So, true leadership reaches beyond the present. It's about shaping the future. By identifying and nurturing capable successors, leaders build a strong pipeline that ensures continuity, resilience, and long-term success. The true mark of a great leader isn't just what happens during their term, but how well the organization continues to grow stronger. The team thrives and improves, and the culture remains healthy and productive after they step down. So leadership isn't just a role, it's a legacy. So kahit wala na tayo, may maiiwan tayo doon sa mga susunod na magiging leaders na legacy. So ano yung mga yon? It's improve processes, mga tools. So meron tayong mga na-create na mga trainings, meron tayong mga na-create na mga processes and policies. So at least, pagdating nila, meron na silang magagamit. And continuous yung cycle.
So sila, magiging future leaders, and in the future, sila naman yung magde-develop ng future leaders. Okay, so that's the end of my discussion, and hopefully, nagkaroon kayo ng valuable takeaway sa aking mga diniscuss. So, how should a potential young leader like you embody and carry a leadership responsibilities? So, sa position nyo ngayon at doon sa mga responsibilities as a leader, sa tingin nyo, paano nyo kaya magagampanan yung responsibility ng leader? So first, the journey begins with a single step. So you need to start your path with acceptance. So being part of the EH Junior Leadership, so inaccept nyo sa sarili nyo na magiging leader ako, na magiging magaling ako na leader. So next, wherever you are in every area of life, so actively seek and create. So you need to seek opportunity to grow. So whatever na mga challenges na mapagdaanan nyo, tignan nyo, ano yung magiging opportunity ko para mag-grow ako as a leader? Ano yung mga trainees na ibinibigay ng company para matuto ako, ma-improve yung aking skills? So you need to have a growth mindset. So let every challenge guide you toward deeper awareness of your responsibilities and the skills required to fulfill them. So merong pagkakataon na meron kayong challenges na mararanasan na sa tingin nyo gusto nyo nang sumuko. Na minsan nafe-feel nyo gusto nyo nang bumitaw. Pero dun sa challenges na yon, tignan nyo. Ano ba yung opportunities? Ano ba na mabibigay sa akin nito? Ano ba yung skills na kakailanganin ko para ma-fulfill yung responsibilities ko? So, responsibility doesn't require perfection. So, hindi sa unang sabak, halimbawa, may binigay sa yung team. So, hindi laging perfect yan. Hindi laging, not all the times, makaka-deliver ang teams. Not all the times, magiging perfect o walang error or error-free yung mga ginagawa ng each member. And even your decisions. So, you only willingness to begin. So, parang maging great leaders ka, good leader. So, kailangan mo lang i-accept, katulad kanina, acceptance at pisahan na maging leader. Only your willingness is necessary. You don't need to be perfect because no one is perfect. You can improve it as long as you have a growth mindset. Okay. So, how can a young potential leader carry the weight of leadership responsibilities? So, hindi madali maging leader. So, minsan nga, parang gusto mo na lang maging staff na susunod, then after mo matapos, uuwi ka na, wala ka nang iisipin. So, ang leader, after niya sa trabaho, mag-iisip pa yan, kumusta na kaya yung mga tao ko? Kumusta na kaya? Na-deliver ba nila yung mga kailangan nilang TBA for this day? Ano kaya yung magiging revenue? Paano kaya kami makakakulik? Ano kaya yung i-report ko sa management? So, minsan, ang isang leader, nasa sandwich yan between sa staff at sa management. So, hindi niya kailangang mamili. Kailangan niya lang balansihin lahat para makadeliver, para matulungan yung team, para matulungan yung company na ma-achieve yung mission, vision, at yung goal ng bawat isa. Okay, so paano mo gagawin yon? Learning and growing day by day. Next, one day at a time, wag mong madaliin. Wag mong patayin yung sarili mo. Hindi natin kailangan ng isang leader na hindi malakas. Na isang leader na nakahiga dahil may sakit. Kasi inabuso yung katawan, gustong tapusin lahat sa isang araw. You just need to prioritize things.
Hindi mo kayang gawin yan. You only have 8 hours or kung mag-send ka naman 4 hours. And you also have a family that relies on you, lalo na kung ikaw ay may anak at may asawa. Then, don't fake it till you make it. Fake it till you become it. Ano ibig sabihin nito? Huwag kang mag-pretend na kaya mo lahat para lang magawa mo. Gawin mo to dahil gusto mo maging leader. Dahil gusto mo na makakreate ng another leader, dahil gusto mo na ma-achieve yung company goals, your personal goal, and the goal of the team. So, how can young potential leader carry the weight of their responsibilities? So you just need to stay focused on your purpose, to serve. But also, there's a limitation. You need to consider also your health. How can you serve if you are unhealthy? Kung may sakit ka, di ba? Then lead with humility, not perfection. Also, you need to seek mentorship and embrace guidance. So pag may coaching and mentoring, so you grab the opportunity. And you take initiative to be mentored and coached. Pag meron kang hindi alam, lapit ka sa leader mo. Pag may pinagdadaanan ka, even personally or sa trabaho, ask your leader. Ask your mentor, pwede po ba kitang makausap for a few moments? I just need someone to talk to. Then be relentless in learning. So minsan, napakahirap pagsabayin yung trabaho mo, yung magte-training ka, sino ba unahin ko, si client or mag-training ako. So tingnan mo, you need to prioritize things. Huwag kang magsawa na matuto. So napakaraming information. You just need to choose what is relevant, what is important. Hindi lahat ng training kailangan mong attenan. You only choose the important one. You just need to choose the relevant one. And based on your goal, based on your responsibilities, so ano mo yung gusto mo na maging isang leader, di ba? Kasi kahit na ipasok mo yan lahat sa sarili mo, kung hindi ka naman masaya, kung hindi ka na matuto dahil pagod ka na, kahit anong dami ng training na i-attend mo. So there's always a limitation in every aspect of life, in every decision that we make. Then, find a peer group in a leadership community. So sa group na to, sino ba yung pwede mo maging partner na makakatulong sa'yo, na mag-grow? Hindi yung hatak sa'yo, ay wag na tayong matin dyan, nakakapagod naman yan. Wala naman ako natututunan. So, piliin mo yung partner or peer group na mag-encourage sa'yo para mag-grow ka. Hindi para ma-discourage ka. You need encouragement and help from your peer group. And of course, refrain pressure. My age is a strength if I grow wisely. So kahit bata ka, kahit matanda ka, it doesn't matter. Diba yung sabi nga kanina, you just need to accept and you just need willingness to be a good leader. And you have the courage to take the leadership responsibilities. Then, be bold in making decisions and open for uncertainties. And also take every responsibility as an opportunity to build your inner strength, especially on your emotional resilience. Minsan dyan tayo, mga leader, dyan tinatamaan yung emotional resilience. Kasi ang hawak natin tao, hindi papel. Hawak natin, mga tao na may damdamin, na mas pwedeng masaktan sa lahat ng sasabihin mo or gagawin mong actions. So, napakahirap pag emotional na yung naapektuhan. So, kailangan maging matibay ang iyong strength pagdating sa emotional resilience. Okay?